What's up mga Rocketeers? Okay, meron na naman tayong sample problem. Ang topic natin, statics na naman syempre. So ang gagawin lang natin dito class, meron daw po tayong bar OA. Ito po yung bar natin na OA. Tapos may weight daw po siya na 18 kilograms. So ang unang tanong na papasok sa isip mo dyan, syempre, Sir, saan po natin ilalagay yung weight na 18 kilograms? Dito po ba sa taas? Dito po ba sa ibaba? Or kahit saan. Siyempre, yun yung unang may isip mo, di ba? Shit, saan ko ilalagay ito? Parang ganun, di ba? Pero kapag ganyan class na walang sinabi, na halimbawa, sinabi lang yung weight niya is kung ilang kilogram man yan, automatic po yan, yung weight niya is nasa gitna. Okay, doon po natin laging ilalagay. So, meron daw weight dito. Yan, no? So, maliit siya. Palakihan lang natin, no? I go. So, yeah, wait. Okay. Yan. Yan. Okay, astig. Yan na siya. Ito na yung weight natin. Tapos ito kanina is 60 degrees. Yan. Okay, so may weight na tayo dyan na 18 kilograms. Pero, kung mapapansin nyo, yung unit natin is naka-kilograms, di ba? Eh, ang lagi nating halos nakikitang unit is Newton or kilonewton. So, sir, paano mag-convert from kilogram to kilonewtons or newtons? Ganun. So, sa Newton na lang siguro, ang unit po ng Newton is pwede nating makuha sa kilogram times meter per second squared. So, yan po siya, no? So, meron daw tayong 18 kilograms. Imumultiply po natin siya palagi sa 9.81 meter per second squared or ito po ang ating tinatawag na gravitational acceleration. So, para makuha po natin yung weight niya in Newton, di ba? 18 times, yan, may calculator na ako dito, stig na to 18 times 9.81. O, diba? 176.58. Okay. So, lagay lang dun. So, 176.58 newton. So, meron tayong 176.58 newtons. Ilagay na po natin siya dito. So, ganyan muna, no? Ang tanong po kasi sa ating class is tension in cable. So, saan po ba yung cable natin dyan? Ang sabi dito sa problem, yung AB daw natin is a tension cable. So, paano natin makukuha yung tension sa cable na yan? Siyempre, para makuha po natin yan, class, kailangan natin palaging mag-cut, di ba? Yan, ikakat natin dyan. So, pag kinat natin dyan, halimbawa, yan siya, magiging, eto na siya, di ba? O, yan, di ba? Astig. So, pag kinat natin dyan, o di ilagay ko na, alisin ko na lang din, no? Isipin nyo, nakat na siya, yan. Eto na po yung ating tension AB. So, maliwanag yung class, kapag kapag hindi nyo makita yung reaction, i-cut nyo. Ganun lang lagi yun, di ba? Okay. Tapos, ang gagawin natin dyan, para mapalabas pa natin yan, kasi kung mapapansin nyo, pag minoment natin, etong tension AB, matik naman mag-moment tayo kay O, di ba? Kasi kapag nag-summation moment tayo kay B, yung tension AB po natin is tatagos lang. And anong sabi ko kapag tatagos? Parang magiging zero lang din siya, di ba? Kumbaga, dito yan, sa ating, anong tawag doon? Concurrent forces. Halimbawa, meron tayong dito, force dito. Halimbawa, ito si tension AB. Tapos ito yung tension ay yung point B, di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-moment diyan, di ba? Kasi tatagos lang 'yan, di ba? Kapag nandito tayo sa concurrent forces, summation force Y and summation force X lang po yung ating pwedeng gawin, di ba? So alisin na natin siya. So dapat mag-moment tayo kay O later, okay? And syempre, sabi ko nga, kapag ganito na meron tayong inclined class, ang gagawin lang natin is patatagusin lang natin. Ito, patatagusin lang ulit natin sa point B. Di ba yung tagos-tagos or transmissibility na sinasabi? Yan lang po siya. Yan. So, pag pinatagos na natin siya dyan, parang ito na siya, di ba? And ano ang ginagawa natin kapag inclined? Kinukuha lang natin yung kanilang components, di ba? So, TAB at Y yun, no? At Y axis. So, ganyan muna, ganyan muna. Tapos yung TAB mo at sa x-axis. So, ganyan lang muna, hayaan lang muna natin siya.
Tapos, kung mapapansin nyo, pag nag-summation moment tayo kay O mamaya, so try na natin, sige, try lang natin i-input para malaman nyo kung ano pa yung mga dapat natin gawin. So, summation moment tayo kay O is equal to 0. So, clockwise positive na lang or counterclockwise negative. So, parang ganyan. So, ang gagawin lang natin class, dito, kung mapapansin nyo, si weight natin is magmo-moment din kay O, di ba? Magmo-moment yan. Pero sir, parang may kulang eh, di ba? Kasi ang sabi natin sa moment, it is the force times distance. Pero yung weight natin is force pa lang po yan. Wala pa po tayong distance papunta kay O, di ba? Halimbawa, ito, moment nyo papunta dito, asan yung distance x, di ba? So, para makuha yan, syempre, kukunin natin yung mga parameters. Ito class is, ilipat ko lang muna, no, kasi medyo malaki yung naaabot niya. Yan, parang weight lang muna to, no, okay? So, weight. So, kunin natin yung mga distance. So, halimbawa, ito. Binigay naman po itong hypotenuse. So, makukuha natin yung opposite side and adjacent side. So, para makuha natin yung opposite side, kunin na lang natin na this one is what? 1.5. So, ito no. 1.5 sine. Uy, ano yun? Sine. Parang naulit Sine 60. Yan. So, 1.3. Sabihin na lang natin, no? 1.3 meters this one. And yung kabila po is cosine naman. 1.5. Cosine 60 is 0.75. 0.75 meters. So, uy, ba't naalis? Yan. So, alisin ko muna. Sige, dyan muna yung calculate. Okay, so meron na tayong distance. And sabi ko kanina, ito is sa gitna lang din. So, pag minoment natin siya mamaya dito, kakalahatiin lang po natin tong 0.75. Okay, so mamaya na siya, di ba? Ang gagawin lang natin is, what? Pwede na nating i-moment yung W, di ba? Dito sa O. Pero sir, parang may kulang pa. Kasi kung mapapansin nyo, ito pong TAB is inclined. So, di ba? Kapag inclined, dapat may kasama yan palagi na slope or angle, di ba? Pero wala pa po tayong slope or angle. So, ano ang gagawin po natin? Siyempre, kukunin po natin yung angle niya. So, kunin natin yung angle na to, class. Kunin natin yung angle na to, no? Ang kailangan natin na kunin na angle is ito. Kasi ito yung tension AB eh. So, i-plot natin siya mamaya para hindi kayo malito. So, yan yung kukunin natin para ito kasi is same lang naman sila, di ba? Yan. So, ito, this one is same lang din dito. Okay? So, para makuha natin siya, tangent tayo. Tangent theta is equal to opposite natin na 1.3 all over hypotenuse natin na 1.2 plus 0.75. So, ilan po siya? Saan ba yung shift? Shift tan, yan. Medyo nalilito pa ako dito. 1.3 over 1.95. So, siya po ay 33.69, no? 33.69 siya. Okay. So, angle natin is 33.69 degrees. So, this one is 33.69 na rin. So, syempre, pag kukunin natin yan, eto, lagay ko na, no? This one is 33.69 degrees. And 33.69 degrees naman ito. So, yan na siya. Okay? So, wag niyong gagawin class na etong angle na to is same dito Hindi pwede yun Baka magkamali kayo. Okay, so ang gagawin na natin dyan, eto. Alisan na natin to. Okay. So, di ba, ang sabi ko sa inyo, kapag meron tayong ganitong example, parang ganito kasi siya eh. Yan. I-plot lang natin sa Cartesian plane. Eto siya, ganito rin siya. Parang eto rin yung itsura niya. No? Eto yung TAB natin. Tapos, andito yung ating 33.69. Yan. So, parang ganyan pa rin siya, di ba? Eto. Mapapansin nyo. Ito yung ano natin, parang yan yung Cartesian plane natin, di ba? Tapos,
plinat lang po natin siya dito. And di ba meron siyang ganito? Meron siyang vertical component na TAB sine, di ba? Sine 33.69. Tapos meron naman po tayong horizontal component na TAB cosine 33.69. So, ganyan siya, di ba? So, yun lang din po yung ilalagay natin dito kapag pinatagos natin siya. Okay? So, parang naging ganito lang siya, oh. Isipin nyo, ganito siya. Yan. So, 33.69. Parang ganyan siya, di ba? So, TAB, sine, ano na po ito? 0.69. Tapos, ito po ay cosine 33.69. So, sana sunod pa kayo guys, no? I-post nyo na lang if ever. So, ang gagawin na natin dyan, summation moment na po tayo kay O. So, eto class, i-move ko lang, no? Move ko na dyan. Okay, summation moment tayo kay O. So, yan. Clockwise, positive, counterclockwise, negative. Okay, so unahin na natin si TAB. Si TAB po ay iikot ng counterclockwise, no? So, negative siya. Negative TAB sine 33.69 times ang kanyang moment arm po is 1.2, okay? Tapos, plus po tayo ng, alisin ko na nga to. Plus po tayo ng weight. Ano po yung weight natin kanina? Yun, 178.58 times, ano ang kanyang distance? Ito class, ito siya, di ba? Ang kanyang distance is kalahati lang po ng 0.75. So, 0.75 all over 2. Yan, is equal to 0. So, ganun na siya, di ba? So, makukuha na natin si tension AB. So, para makuha si tension AB, sige, plot natin sa calcu, negative alpha x sine 33.69, yan, no? Times moment arm na 1.2 plus 178.58 times 0.5 times 0.75. Yun, tapos shift calc. Uy, ano yun? X is 100. 0.685, which is TAB natin yan na 100.685. Ayusin ko lang. So, syempre, ang magiging unit natin class is Newton lang po. Okay? Kasi Newton lang po yung ginamit natin dito. Huwag niyong gagawin kilonewton, okay? So, yan na po ang ating sagot in this first question. So, yung mga next question, i-upload ko pa next, okay? So, yun. Thank you, thank you.